Alam mo ba na ayon sa World Health Organization, ang Japan ang may pinakamahabang buhay sa buong mundo? Ang mga lalaki ay nabubuhay ng 85 taon at ang mga babae ay nabubuhay ng 87 taon. Bukod dito, Japan ang may pinakamaraming taong umaabot sa edad na 100, may higit sa 520 sa bawat milyong tao. Sa isla ng Okinawa, mas marami pang tao ang umaabot sa 100 taong gulang. May 24-55 tao na higit sa 100 taon sa bawat 100 na tao. Si Hector Garcia at Francesc Miralles ay nag-aral ng buhay sa Okinawa, lalo na sa isang maliit na bayan sa hilagang bahagi ng isla na may 3,000 na tao. Nang kinausap nila ang mga pinakamatandang tao doon, natuklasan nila na may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa likas na yaman. Ang kakaibang saya na nagbibigay gabay sa kanila sa kanilang buhay, ang mahiwagang ikigai. Ang salitang ikigai ay isang konsepto mula sa Japan na nangangahulugang dahilan ng pagkakabuhay. Parang logotherapy ni Viktor Frankl na tumutulong sa mga tao na hanapin ang kanilang layunin sa buhay, pero higit pa dito. Ang ikigai ay isa sa mga susi sa mahabang buhay, kasama na ang malusog na pagkain, simpleng buhay sa labas, green tea, at subtropical na klima. Layunin ng aklat na ito na ipakita ang mga lihim ng mga sentenarya ng Japan sa mga mambabasa at bigyan sila ng mga kasangkapan upang matuklasan ang kanilang sariling ikigai. Ibinabahagi din ng mga may akda ang mga pananaw mula sa pilosopiya ng Japan tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan ng katawan, isipan at espiritu. Ang mga tao sa Okinawa ay nananatiling aktibo kahit na sila ay nagretiro na. Maraming mga Japanese ang hindi talaga nagre-retiro. Patuloy silang gumagawa ng mga bagay na gusto nila hanggat kaya pa ng kanilang kalusugan. Wala sa salitang Japanese ang retiro na nangangahulugan ng paghihinto sa trabaho magpakailanman. Mahalaga ang pananatiling aktibo at masigla sa isip upang manatiling bata. Ang utak natin ay nagiging luma kahit na tayo ay nasa 20s pa lang. Pero ang intellectual na aktibidad, kuryosidad, at pagnanais na matuto ay nakakatulong na pabagalin ang prosesong ito. Ayon sa mga Japanese, lahat tayo ay may ikigai. Ang ikigai ay ang dahilan kung bakit tayo bumangon sa umaga, nagbibigay kasiyahan, kaligayahan, at kahulugan sa ating buhay. Ang ikigai ay isang combination ng 4 na bagay. Kung ano ang mahal mo, kung ano ang magaling ka, kung ano ang kailangan ng mundo, at kung ano ang maaari mong pagkakitaan. Ang pagsasama ng mga bagay na ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng layunin at kasiyahan. Ang mga tanong na makakatulong sa pagtuklas ng ating ikigai ay, ano ang nagpapasaya sa atin hanggang sa makalimutan natin ang ating mga alalahanin? Kailan tayo pinakamasaya? Kapag tayo ay nasa estado ng flow, tayo ay nakatuon sa isang gawain ng walang mga distraction at ang ating isipan ay nasa kaayusan. Ang mga may akda ay nagtatalakay din ng konsepto ng microflow na tumutukoy sa pag-enjoy sa mga simpleng gawain. Ang pag-turn ng mga routine na gawain sa mga bagay na masaya ay mahalaga dahil lahat tayo ay may mga ganitong gawain. Ang mga may akda ay nag-interview ng 100 mga matatandang tao at nakakuha ng mga kapaki-pakinabang na pananaw. Ang mga pinakamahalaga at inspiradong pananaw ay, una, huwag mag-alala. Kung ngumiti ka at buksan ang iyong puso, gusto ka ng mga tao. Ang pinakamagandang paraan upang maiwasan ang pagkabahala ay ang makipag-ugnayan sa iba. Pangalawa, magkaroon ng magandang gawi. Gumising ng maaga, magtrabaho sa iyong hardin, kumain ng iba't ibang pagkain, mag-ehersisyo, sumayaw, at makipag-ugnayan sa mga tao. Pangatlo, pangalagaan ang mga kaibigan. Ang pagkikita-kita ng mga kaibigan at kapitbahay ay marahil ang pinakamahalagang ikigai. Pang-apat, mabuhay ng hindi nagmamadali. Mag-relax, magdasal, mag-ehersisyo, at gawin ang maraming bagay araw-araw. Pero gawin ang isa sa isang pagkakataon. Mag-enjoy sa bawat panahon. Panglima, maging positibo. Maniwala na ang araw na ito ay puno ng kalusugan at enerhiya. Tumawa, sumayaw, at kumanta. Pang-anim, pahalagahan ang kasalukuyan. Alamin na ang sandaling ito ay natatangi at hindi na babalik. Pagtuunan ang kasalukuyan at mag-enjoy sa bawat sandali. Ang mga pinakamatandang tao na na-interview ay may ilang mga interesting na detalye. Lahat sila ay may vegetable garden, lahat ay kasapi sa isang anyo ng asosasyon sa kapitbahay na parang pamilya sa kanila.
at laging nagdiriwang kahit ang maliliit na bagay. Ang musika, kanta at sayaw ay bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Sila ay may mahalagang layunin sa buhay at ikigai, ngunit hindi nila ito masyadong pinapahalagahan. Sila ay proud sa kanilang mga tradisyon at lokal na kultura, masigasig sa lahat ng kanilang ginagawa. Tawan laging abala ngunit may mga gawain na nagbibigay sa kanila ng relaxation. Walang matandang lalaki na nakaupo lamang sa bench na walang ginagawa. Kahit na ang mga na-interview na Japanese ay naniniwala na ang pagkain ay hindi ganong mahalaga, inilarawan ng mga mayakda ang kanilang diet at mga gawi sa pagkain. Kumakain ang mga Japanese ng iba't ibang uri ng pagkain, lalo na ng mga gulay. Ang pagkakaiba-iba ay mahalaga. Halimbawa, ang mga Okinawan ay kumakain ng average na 18 iba't ibang pagkain araw-araw. Kadalasan nilang kinakain ng bigas, tofu, isda, prutas at gulay at bihira ang asukal at kung kinakain nila ito, cane sugar. Mas maliit ang laki ng bahagi ng pagkain sa Japan kumpara sa kanluran at ang pagkain ay inihahain sa maliliit na plato ng sabay-sabay, hindi bilang mga appetizer, main course at dessert. Ang mga Japanese ay sumusunod sa 80% na lihim. Punuin ang tiyan ng 80% na nangangahulugang tumigil sa pagkain kapag nagsisimula ng mabusog. Ang pisikal na aktibidad ay karaniwan para sa mga Japanese kahit na sa edad na 80 hanggang 90 taon. Hindi sila pumupunta sa gym o nag-eehersisyo ng matindi, ngunit halos hindi sila tumitigil sa paggalaw sa kanilang araw-araw na gawain. Nagpa-practice sila ng yoga, tai chi, qigong, o iba pang maiikli na grupo ng pagsasanay na nakatuon sa dynamic stretching at pagpapataas ng mobility ng kasukasuan. Ang mga may akda ay nagbigay diin sa pagiging matatag bilang karaniwang katangian ng mga taong ito. Hindi lang ito ang kakayahang magpursige, kundi isang pananaw na makakatulong sa pagtuon sa mga mahalagang bagay sa buhay at upang hindi magpadala sa negatibong emosyon. Ang pagiging matatag ay ang kakayahang humarap sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pagtuto sa mga bagay na maaari mong kontrolin at hindi nag-aalala sa mga bagay na wala kang kontrol. Isa pang konsepto na ipinaliwanag sa aklat ay ang wabi-sabi, isang konsepto mula sa Japan na nagpapakita ng kagandahan sa nagbabago, hindi perpekto at pansamantalang kalikasan ng mundo sa paligid natin. Imbes na maghanap ng kagandahan sa pagiging perpekto, dapat nating tingnan ang mga bagay na may pagkukulang, hindi kumpleto. Tanging ang mga bagay na hindi perpekto, hindi kumpleto at pansamantala ang tunay na maganda dahil sila lamang ang kahawig ng natural na mundo. Sa librong Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life ni Hector Garcia at Frances Miralles, maraming mahahalagang aral ang matutunan na makakatulong sa pagpapabuti ng ating buhay at kalusugan. Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang aral mula sa libro. Una, magkaroon ng layunin sa buhay, Ikigai. Ang pinakapundamental na mensahe ng libro ay ang konsepto ng Ikigai na nangangahulugang dahilan ng pagkabuhay. Ayon sa libro, ang mga tao na may malinaw na layunin sa buhay ay mas maligaya, mas matagumpay at mas malusog. Ang pagkakaroon ng Ikigai ay isang susi sa pagtutok sa mga bagay na nagbibigay saya at kabuluhan sa ating buhay, kaya naman mas nakakayanan nating harapin ang mga pagsubok. Pangalawa, mahalin ang iyong kapwa at komunidad. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay isang mahalagang aspeto ng Ikigai. Ang mga tao sa Okinawa, Japan, halimbawa, ay may malalim na ugnayan sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ang pagtulong at pagbibigay suporta sa ibang tao ay hindi lamang nagpapalakas ng relasyon, kundi nakakatulong din sa kaligayahan at kalusugan ng bawat isa. Pangatlo, magkaroon ng simple at masustansyang pamumuhay. Ang mga Okinawan na may pinakamahabang buhay sa mundo ay namumuhay ng simple at hindi tumataas ang kanilang mga pamantayan sa buhay. Sila ay nag-iingat sa kanilang dieta, umiwas sa sobrang pagkain, at may balansing buhay sa pagitan ng trabaho at pahinga. Ang simpleng pamumuhay ay hindi lamang nakakatulong sa mental na kalusugan, kundi nagpapahaba rin ng buhay. Pang-apat, magpatuloy ng pisikal na aktibidad. Ang pagiging aktibo sa pisikal na gawain ay isang mahalagang bahagi ng Ikigai.
Ang mga matatandang tao sa Okinawa ay patuloy na nagsasagawa ng mga simpleng ehersisyo gaya ng paglalakad, yoga at tai chi. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong sa kalusugan ng katawan at isipan, pati na rin sa pag-iwas sa mga sakit. Panglima, pagtanggap sa imperpeksyon, wabi-sabi. Isa sa mga aral na matutunan sa Ikigai ay ang pagtanggap sa imperpeksyon ng buhay. Ang konsepto ng wabi-sabi na nagpapahalaga sa hindi perpekto at pansamantalang kalikasan ng buhay ay nagtuturo sa atin na tanggapin at pahalagahan ang bawat sandali, kahit na ito ay hindi kumpleto o perpekto. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging kontento at masaya sa kung anong mayroon tayo. Tumulong sa pag-iwas sa stress. Ayon sa libro, ang mga Okinawan ay hindi nagmamadali sa kanilang buhay at mayroong malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapahinga. Ang pagiging mindful at pagkakaroon ng mga sandali ng pahinga ay mahalaga upang mabawasan ang stress at mapanatili ang kaligayahan. Mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa ating sarili upang mag-recharge at hindi magpabaya sa ating mental na kalusugan. Mahalaga ang kahalagahan ng pagkatuto at paglago. Habang tayo ay tumatanda, mahalaga pa rin na patuloy na matuto at maghanap ng mga bagong kaalaman. Ang mga tao sa Okinawa ay patuloy na nagsasanay ng mga bagong kasanayan at aktibidad kahit na sila ay matanda na. Ang pagpapalawak ng ating isip at kasanayan ay isang paraan upang magpatuloy na magbigay ng halaga sa ating buhay at sa mga tao sa paligid natin. Sa kabuuan, ang mga aral na matutunan mula sa Ikigai ay tumutok sa paghanap ng balanseng buhay, pagpapahalaga sa kalusugan, pagkakaroon ng layunin at pagiging masaya at kontento sa bawat aspeto ng ating buhay.